Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita. Happy Monday everyone sa mga nakikinig po sa atin sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito na kayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please follow us on FB. At syempre mga kapatid, kami po ay napapanood nyo rin sa True TV. We're on Channel 19. Sa mga Signal subscribers po natin, tumutok na po kayo sa amin on Channel 19. At kamusta po ang inyong naging weekend? Sana po'y recharge po kayo ng mabuti. Dahil it's another work week na bubunuin po nating lahat. Samahan niyo po kami dito sa programang Sagot Kita. Sa loob po ng 1 oras hanggang alas 5 po tayo ng hapon. At mahalaga po itong ating pag-uusapan ngayon, lalo na po doon sa mga nagmamaneho. Ayan. Umpisahan po natin ang linggo sa usaping batas. Every Monday is legal day dito po sa Sagot Kita. Para sa mga driver o riders po natin na nasa daan, pakinggan nyo po ang episode nga namin today dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa traffic violations. Yes, traffic violations tayo mga kapatid. Ano nga ba ang dapat gawin kapag ikaw ay nahuli ng enforcer? Pwede bang i-contest ang violation? At paano rin ang gagawin kapag nakabangga o nabangga ka sa daan? Isang tabi po yung init ng ulo. Kasi minsan yung nagkakasagian, mainit kagad pareho ang ulo, imbis na yun lang ang pag-uusapan, nagkakasakitan pa, di po ba? O yung ating mga motorista po dyan, mga drivers po natin, tutok po kayo, lahat ay sasagutin ng MMDA at ng ating makakasama pong guest lawyer mamaya. Kaya ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Ang ating question of the day, di mawawala yan. Anong dapat gawin kapag nasangkot sa banggaan? Ayan. Una na ako nakapagbigay ng sagot. Dapat isang tabi muna yung init ng ulo. Ayan. Huwag kagad yung puno ng emosyon. Minsan nagkakasuntukan pa, nagkakapikunan, di po ba? Dapat kalmado lang din. Walang masyadong matataas ang boses, di po ba? Ayan. Okay. Kung may gusto po kayong i-share, gusto nyo pong sumagot sa ating question of the day, mga kapatid, abay mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook live stream. Again, follow us on Facebook. Diyan po sa True FM. At kung may gusto po kayong itanong, lalo na po sa ating guest lawyer, may gusto po kayong ikonsulta, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Tawag lamang po kayo sa 8689-3289. Uy, bago na yung ating hotline numbers. Again, that's 8689-8289. At saka sa 8689-3290. Ulitin ko po kasi yung ating mga suki, I'm sure kabisado na po yan. Pero ito po yung ating bagong hotline numbers. 8689-3289 or 8689-3290. Okay? Kuha nyo na po ba yan? Well, nakapaskil naman po yan sa inyong mga screen. So, makikita nyo po yan. So, dito po sa unang bahagi po ng ating talakayan, kumustahin muna po natin yung mga kadalasang traffic violations ng mga Pinoy. Pati na rin po ang paghahanda ng MMDA ngayong bare months na bumibigat na ang daloy ng trapiko. Napansin nyo po ba yun? Magmula nga ba nung pumasok ang bare months, nakaramdam na po kayo ng medyo mas masikip po na mga lansangan? Magkakasama po natin sa linya ng telepono si Ginoong Gabriel Go. Siya po ang OIC ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Go. Magandang hapon po, Ma'am Cheryl, and of course, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Sige, pag-usapan po natin itong mga traffic violations ng mga Pinoy. Ano po ba yung common traffic violations at gaano karami po to pagdating po sa inyong data? Well, alam nyo, when it comes to traffic violations, it consists of several. Marami po tayo mga
ini-implement na mga traffic rules and regulations such as, let's put it in the context, unang-una, ang mga reckless driving, meron po tayo mga illegal parking attended, unattended, driving without license, or driving with no helmet, no? So these are just the only few traffic violations na normally na-encounter natin sa ating mga lansangan. And isa po sa pinakamalaki na nagko-constitute ng mga violations natin on our data based on from September until October this day, no? Isa sa pinakamalaki po dito is the illegal parking unattended. So ito po yan sa mga violations that consist of 1,196 violations in total. Or kung isasama po natin ang month of October, total of 1,491. So isa po yan sa pinakamalaki na violations that we are implementing. At paano po, paalala lamang po sa mga motorista, no, paano po ang proseso kapag nahuli silang lumabag po sa batas trapiko? Well, unang-una ma'am, no, when there is a violation or kung kayo po ay na-flag down ng aming enforcers, the normal procedure will be to flag you down, ask you to stay or papuntay po kayo sa gilid ng kalsada, at unang-unang hihingiin po niyan is to verify if you have a driver's license. So it doesn't mean naman po, no, kung kayo po ay hiningian ng lisensya, agad-agaran ticket po agad. Hindi naman po ganon. The reason bakit po tayo humihingi ng lisensya kaagad is one, to verify the identity of the person driving the vehicle, and pangalawa is to make sure or to identify and verify na meron po appropriate eligibility ang nagmamaneho, which is a driver's license. So after ma-present or mabigay ang driver's license, ang procedure po nito is sasabihin dapat ng enforcer kung ano po ang inyong violation. So for example, kayo po ay na-flag down, let's say kahabaan po ng EDSA at ang inyong violation ay color coding. Yan po ang karaniwan, no, na na-encounter po natin. So the enforcer should be the one to tell you what is your violation at ipaliwanag po sa inyo kung ano po ang nilabag niyong batas. Afterwards, hindi naman po kayo pinagbabawalan na magbigay ng inyong rason or magbigay po ng inyong saloobin. But then again, at the end of the day, kung tayo po ay merong violation, ito po ay isyuhan ng tinatawag nating UOVR or violation ticket. So once na na-issue na po ang ticket, ito po ay binibigay sa driver, pinapapirmahan, at binibigay po yung driver's copy doon po sa lumabag ng ating traffic violation. At ibabalik din po ang inyong lisensya dahil unang-una hindi na po tayo nangungumpiska ng lisensya. So after all this, pag natapos na po ang pag-i-issue ng ticket, nabigay na po ang lisensya, maaari na po kayong umalis kung saan po kayo na-apprehend. Ngayon, tatanungin po ng ating mga motorista, maaari po ba kami mag-contest dahil sa tingin po namin hindi naman po tama ang panguhuli or hindi naman po kami lumabag sa traffic violation? Yes, maaari po kayo mag-file ng contest sa aming traffic adjudication na kung saan dinidinig po ang bawat reklamo or dinidinig po ang bawat contest ng ating mga motorista sa proper channel natin, which is, yun nga po, meron tayong adjudication, meron din po tayong legal department na kung saan pwede po kayong magreklamo or mag-contest. Pero, matatanggap pa rin po yung ticket. Yes, definitely po yung ticket. At the time of apprehension, yung ticket na yan ay ibibigay po sa inyo. Ngayon, yung ticket na may issue sa inyo, that will be your basis para kayo po ay mag-contest or mag-file ng inyong reklamo. Dahil unang-una, lagi nga po sinasabi ng mga motorista, magre-reklamo na lang ako. Pwede po. Ngayon, paano kayo magre-reklamo kung wala kayong basis? So yung ticket na i-issue po sa inyo, that will be your basis to complain. Ngayon, after the adjudication, after the hearing, kung ang naging ruling po or resolution ng ating legal department or ng ating traffic adjudication ay nasa panig po ng motorista, definitely itong violation ticket nyo ay mare-reverse po ito. At kung kayo po ay nagbayad na, ito po ay i-reverse din po natin. Pero hindi po ang mga traffic enforcer ang pakikiusapan. May mga pagkakataon ba, sir, na na pag-explain naman ng maayos, may consideration, may ganun bang power po din ng isang enforcer na natignan niya na titikitan ko ba to o hindi nga?
Or Well, pwede ko nang definitely, ma'am. palagpasin? Opo. Yes, definitely, no. Sa lahat ng mga scenarios naman po or lahat ng ating mga enforcers, meron naman pong mga konsiderasyon. Ika nga, no, may mga puso rin naman ang ating mga enforcers. So, it will become a case-to-case basis. Hindi naman po porke meron kayong violation. For example, kayo po ay lumabag sa obstruction sa kahabaan po ng, let's say, ng C5. Kung ang rason nyo naman po ay, let's say, emergency, nasiraan yung sasakyan, dahil nakaramdam po kayo na biglang may pumutok sa gulong, kaya kayo tumigil, then that is a case-to-case basis na scenario, which is nabibigyan naman po ng konsiderasyon. And meron naman pong instruction ng ating butihing chairman na lagi we have to put the kumbaga tulong muna bago huli, ika nga, no? So if we think, kung nakita naman ng ating enforcers na ang paglalabag sa batas ay hindi naman po sinasadya at meron naman pong other external factors na pwede naman pong mabigyan ng konsiderasyon, may puso po ang ating mga enforcers, and from there, nabibigyan naman po ng konsiderasyon. And the more, no, minsan nga po, tinutulungan pa ng ating mga enforcers. May mga pagkakataon po ba, sabi nyo nga po, hindi nangungumpis ka, kahit na pong anong violation, hindi nangungumpis ka ng lisensya po ang MMDA, o meron ding mga pagkakataon or violations na kailangan talagang kunin ng lisensya, sir? Basic traffic violations, hindi po tayo nangumpiska ng lisensya. The only time na the license is being confiscated is a very, kumbaga, complex scenario such as out-of-line operation, colorum operation. Yan po ang time na kung saan nako-confiscate po ang lisensya or worse, na i-impound po ang sasakyan. But yung mga day-to-day na traffic violations such as illegal parking, obstruction, no loading, unloading, lahat po yan, hindi po nangungumpiska ng lisensya. Last month lamang po, Mr. Go, ay naglunsad po kayo ng unang satellite office sa isang mall sa Quezon City. Para po saan ito, sir? Yes, that is correct po, no? Yung paglulunsad po natin ng satellite office is para po sa ating mga motorista na, for example, meron po kayong mga violation at nahihirapan po kayo pumunta dito po sa aming tanggapan or hindi po kayo makapunta sa land bank. Itong satellite office po ng MMDA sa Robinson, maaari na po kayo pumunta dyan para magbayad ng inyong mga violation, or let's say meron po kayo mga ibang concerns, meron din po tayong mga personnel doon, which is they will attend to your needs naman po. Meron po bang expiration date or may penalty pag hindi po nabayaran kagad yung kanilang ticket? Wala pong interest ang ating mga violation tickets. However, habang tumatagal po ito, nagkakaroon po ito ng duration na kung saan kailangan na pong kumuha ng clearance sa aming tanggapan mismo kung kayo po ay napatagal ang inyong violation tickets. At naka-indicate din naman po yan sa ating mga tickets na ini-issue kung how long lang po, within 10 working days, ang validity ng inyong violation ticket. Magkano po ang penalty? Magkano na po ba yung mga violations pag nag-violate po? Kasi kanina sabi nyo, meron yung reckless driving, illegal parking, and then driving without license, and then yun pong ating no helmet. Magkano po ang mga violation po dito? Okay. Violation fee, penalty fee, sorry. Yes. As I said, isa sa pinakamalaki is the illegal parking unattended, meaning ito pong violation na ito ay yung driver hindi po nakapagbigay ng lisensya or wala po yung driver at the time of apprehension, and the violation either is 2,000 pesos. And when it comes naman po sa illegal parking attended, meaning nakapagbigay po ng lisensya ang driver, owner of the vehicle while being apprehended, ang illegal parking attended po natin nasa 1,000 pesos. Then ngayon, para naman po sa mga kababayan natin na gumagamit po ng motor, ang no helmet na violation is 3,000 pesos po. The no helmet is 1,500. Then ang unauthorized helmet, yun po ang 3,000 pesos. So those are the variations ng ating mga violations, no? It ranges from, for example, meron po tayong reckless driving, which is 1,000 pesos. So nag-range po, it varies between 1,000, 2,000, 5,000, and iba't iba po mga violations natin. Yung pong sa helmet,
pati yung angkas. Kung may mga pagkakataon lumulusot, di po ba? Nagtutry nila pag nakikiangkas sila tas walang helmet. Paano po yun? Yes. Sino ang mas mabigat po ba yon na penalty? Ang responsibilidad, no, or the violation responsibility falls to the driver, falls Yes. under the driver. Bakit po? Kasi bago kayo magpasakay ng angkas, you have to ensure na meron pong tamang suot na helmet. Correct. Or yung helmet is hindi po pang bisikleta. So yung responsibilidad po ay nasa driver. Kaya pag kami po ay may nahuhuli na mga nag-violate na angkas or mga nakaangkas na wala pong helmet, ang nai-issuean po ng ticket talaga is the driver. And the violation fee naman po is just the same, no? Kung unauthorized helmet, 3,000. Kung no helmet naman po, 1,500. Oo, dapat po yun mas mabigat nga 'di ba, sir? Mas mabigat yung penalty doon sa nagpapaangkas ng walang helmet. Kasi alam naman nila na dapat may helmet. Yes, that is correct, no? But tama po kayo, ma'am. Dahil unang-una, you're riding a motorcycle. Very open Open na yung sasakyan nyo. So, mas prone kayo to external factors of accident. So, dapat talaga yung driver, pati na rin yung angkas. Dahil being the driver of the motorcycle, yung buhay o safety ng angkas mo lies with you also So, you have to ensure the safety of your passenger. Yes, oo. Paano po yung matitigas ang ulo? Pilit na inaangkas po, iniipit sa gitna yung mga maliliit na bata. Ayan, napakadelikado po niya. Klaro nga po natin, Mr. Gono, parang anong edad pwede at syempre dapat naka-helmet. Pero anong edad ang pwedeng iangkas? At yung helmet din ay may certain helmets din na dapat para sa kanila, di ba? Yes, tama po Go yan. ahead po, sir. I-clarify natin po muna when it comes to the usage of proper helmet. Ang motorcycle helmet, dapat po yan, meron po tinatawag na ICC marking. Ibig sabihin po nito, ito po ay authorized, dumaan sa mga testing procedures, dumaan po ito sa approval ng mga motorcycle transportation regulation para ito ay maging safe at appropriate sa paggamit ng motor. Hindi po basta-basta na lang na helmet na minsan makikita natin yung tinatawag po nating nutshell na ginagamit po sa pagbibisikleta o pag-i-skateboard. Yes, it is considered a helmet, but it is an authorized helmet para sa motor. Apo. Ngayon naman po, para sa mga, yung iniipit po ng mga bata, mga iniipit na maliliit na sanggol, unang-una po, ang motorcycle is meant to ferry maximum 2 person only. So ngayon, pag 3 po ang nakasakay, ang tinatawag po natin sa violation yan is excess passenger, which is mahigpit na pinagbabawal po yan. What more kung bata ang nakaangkas dyan o nakasakay sa gitna. So yan po, may violation po ang susobra sa 2 pasahero sa motor, which is excess passenger. Ngayon, para sa mga bata o sa mga maliliit na, tama, yung mga bata po, no, na nais umangkas sa motor, ang unang-unang basis po niyan para mapayagan, sumakay o umangkas ng motor ang isang bata, dapat po yung paan niyan umabot sa foot peg ng motor. Foot peg meaning yun po yung pinaka-footrest ng motorcycle na kung saan it will serve as a safety precautionary para dun sa angkas, para dun po nakapak ang kanyang paa. So ngayon, kung yung bata po ay masyadong maliit or sanggol, or let's say underage between 5 years old, 4 years old, pag siya po ay umupo doon sa motor at hindi po niya abot ang foot peg, bawal po umangkas yung bata na yan. So yan po ang ilang mga guidelines na dapat natin sundin. No? Well, actually, the most basic guideline pag-aangkas ng pasahero or ng bata is kung abot po niya ang foot peg. Pag hindi po abot, bawal po yan. Abot nga, pero pasensya na po, excuse me. Pero kunwari, 3 naman sila, hindi pa rin pwede. Hindi pa rin po allowed yan because that is already or it constitute a violation of excess passenger. Pag kami po ay nakakahuli ng mga excess passenger, tinitikitan po namin ng driver at yung nakaangkas na pangatlo, kung ito po ay may edad na or nasa tamang gulang,
pinapababa po namin at hindi na namin pinapayagan tumuloy sa kanilang biyahe. Kung ito naman po ay bata or let's say sanggol, hindi rin namin pinapayagan lalo dahil most of the time, no, ang mga batang iniipit sa gitna, wala pang helmet eh. So, hindi na rin namin pinapayagan tumuloy sa kanilang biyahe yan. Pinapakiusapan namin bumaba at kung po pwede po, mag-tricycle or mag-public means of transportation na lang po. Mas heavy po ba yung violation? Mas malaki po ba yung violation pag ganun po? Well, lalaki po yan, ma'am. Kasi why? Unang-una, excess passenger goes to the driver, ang violation. Magkano po Yung yun no pag helmet, excess? Sorry, sir. Ang excess passenger is 500 po. Okay po. Alright. Okay, so ngayon, kung meron kang excess passenger, that's 500 pesos. Walang helmet yung suot mong pasahero, that will be 1,500 pesos. Tapos, let's say, yung driver mismo nakachinelas, hindi man lang naka-closed shoes or closed na any means of footwear, that constitutes another violation of 500 pesos, which is dress code violation. Oh. So, dyan po nagpapatong-patong ang mga violation. Oh. Okay, ang dami po pala. Naku, sapat na kasi minsan nakakakita pa rin kami. Parang ikaw yung kinakabahan para dun sa bata pag nakikita mong iniipit nung dalawang adult sa gitna nila. Meron pa rin Totoo po yan, nakakalusot, ma'am, no? di ba, sir? Yes, that is true. Actually, pag may mga napapara kami mga ganong instances, most of the time ang nire-reason is kesa naman maglakad. Ang sa Oo, amin or naman po, ginagamit po nila Sir Gabriel ng na panghatid sa eskwelahan. Sundo-hatid. But ang nagiging problema nga dyan, no, ang sinasabi nga namin, hindi po ba mas importante ang safety at ang buhay ng inyong mga anak? Rather than, mainit, mahirap maglakad, pero at least the percentage of safety is higher as compared to isasakay nyo sa motor, wala nang helmet, hindi pa abot, excess passenger pa kayo. So, it's a bigger chance of having an accident. I super agree, pero talagang meron pa rin hanggang ngayon, sir, 'di ba? I'm sure meron pa rin kayong nakikitang ganyan na sumisimple. Totoo 'yan, ma'am. Actually, there's a lot. There's still a lot. Oh, talaga? But again, andito naman ang ating enforcement na mahigpit nating i-enforce kung ano ang tama at ano ang dapat sa batas. Especially ngayon, no, we are intensifying not only our clearing operations but also lahat ng batas trapiko sa ating lansangan. Hopefully, with what we are doing with the intensification of our operation, na somehow maibalik naman natin ang disiplina sa ating kalsada. Sir, pasensya na po. Isingit na po natin to. Bigyan po natin daan ng isang caller po natin. Si Eric Africa mula sa Batangas regarding daw po sa bayad ng isang violation. Hi Eric, magandang hapon. Hello ma'am, magandang hapon po. Oo. Ma'am, may dalawa po akong tanong. Sige po. Ang first question ko po, kung meron na po tayong online payment scheme para doon sa kagaya ko pong mahuhuli sa Metro Manila, pero nakatira po ako sa Batangas. Ayun. Meron na pong ganun kaya? Mr. Go, meron na ba? Definitely, yes. Meron po tayong mga online payment portals. Andyan po ang mga, natin, pwede po magbayad yan through GCash. At pwede rin naman po sa any town or any city na malapit po sa inyo, may mga bayad centers, pwede na pong bayaran ang mga violation. Salamat po. Ma'am, yung second question ko po, ito po mga MMDA officers po natin, hanggang anong oras po ang trabaho nila sa Metro Manila? Ang ibig ko pong sabihin ganito, kung sinabi niyo po kasi alas 9, hanggang alas 9 sila ng gabi, pero nahuli ako ng alas 10 ng gabi, lalo na po dito sa May Mabini flyover, pagbaba niyo po bago mag-Otis, yan po ay halos hanggang alas 12 ng gabi, may mga MMDA pa ho dyan eh. Sir, Mr. Go. Well, yes, sir. No? To answer your question, ang deployment ng ating mga MMDA enforcers sa lansangan is maximum, actually, ang oras po niyan is 1 to 9 or yung iba naman po, maximum of 10 p.m. Anything beyond or any personnel beyond 10 p.m., it should be a case-to-case basis based on their deployment. For example, sa hanay po ng ating special operations, we are authorized to apprehend until 12 midnight. But this is only for the special operations group.
ang ating mga district units, for example, sa sinasabi niyo po, dyan po sa Mabini flyover, papuntang Otis, under po yan ng aming Western Traffic Enforcement Division. Supposedly po, ang deployment po niyan is until 10 p.m. only. So ngayon, kung kayo po ay hinuli beyond the hours na kung saan na dapat meron pong naka-fix post na aming enforcers, dapat po ito meron kayong ticket or i-issuean kayo ng appropriate ticket para maging legal po ito. Dahil meron po tayong mga times, no, na meron tinatawag tayong special deployment na meron pong mga, let's say, meron pong event, meron pong mga sanctioned events na kailangan po ng traffic management beyond 10 p.m. So meron po tayong mga enforcers. However, meron po dapat tamang protocol yan. Mga naka-uniforme, meron pong ID, meron pong mission order, at of course, kung kayo po ay hinuhuli, dapat po issue kayo ng violation ticket. Pag kayo po ay hindi in-issue ng violation ticket, maaari niyo pong kunin ng pangalan, i-report po niyo sa aming opisina dahil hindi po namin kahit kailan pinapayagan ang mga ganong situations or ganong maling gawain ng ating mga enforcers. Eric, binigyan ka ba ng ticket? Nakakahiya po namang aminin sa inyo. Medyo nalagay na lang po sa magandang usapan. Ayun. Opo. So, pero because, thank you for being honest, but of course, hindi po natin nilalahat, pero meron at meron kasi dibang mga pilyong, mga enforcer tayo na pag hindi na mo monitor, alam nila, baka pumepwesto, naka-uniform, gamit yung uniform, pero tapos na pala yung kanilang duty. Mr. Go, may mga ganoon ba? Yes. And it, ang tanging pwede lamang, hindi naman mamomonitor yan ng officials ng MMDA 24/7. So tayong mga motorista, kahit nasabi mo nga, Eric, nadaan sa usapan, tayo lang ang makakapag-report niyan. Naalala mo ba yung pangalan? May pangalan ba siya? Baka mamaya walang pangalan. Hindi na po. Mangyari po kasi, usually yung mga ganyang oras, marami na hong truck sa Mabini flyover. So pagbaba nyo, kung kayo ay kakanan ng Otis, no, wala hong problema, doon kayo sa kanan. Pero maraming pagkakataon, maiipit kayo doon sa first lane, yung last lane bago mag-Otis. So ang mangyayari, hindi na kayo makakapunta doon sa second lane. Oo. So ngayon, ang hinihintay po ng mga MMDA doon, lahat po na dapat kumana ng Otis pero dumiretso. Talagang yun po talagang inihintay nila. So ang violation mo, mali yung lane na kung saan ka dapat mag-cross doon sa kabila, doon sa katabi. Hindi pwede yung pakanan ng Otis. Ngayon sinabi ko sa kanya, sir, ikaw man ang nasa katayuan ko, wala nang paraan para ka makatabi pa sa kabila. Mm-hmm. Pero syempre hindi siya nakinig sa akin, so nauwi na lang po sa magandang usapan. Oo. Maganda namang kausap. Awa po ng Diyos. Ninabahan po ako kasi dalawa po sila. So, ang nasa isip ko, dalawa ba hindi bigyan natin o di ba okay na po yung isa? Oo. Naghati na lang. Po nangyari. Kasi po galing kami sa UST. So kami rin po ng asawa ko, nagmamadali na rin makauwi. No? At halos ilang linggo na po kami nasa UST. So ayaw na po namin ng hassle kasi nasa Batangas po kami. At kung makukuha ang lisensya ko or matitikitan ako, hassle po sa amin yun. Kaya po naitanong ko yun. Ma'am, pwede po last question na lang po. Sige, habol ka pa. Okay sige. Ma'am, sir, ano po ba talaga ang violation ng beating the red light? Pag po ba kayo ay naka-diretso at yellow pa ho yun, at ang igigiit ng ating enforcer ay beating the red light, saan po ba talaga huhulihin talaga dapat yung nag-cross? Kasi yung minsan nahuli ako doon, ang sabi ko, alam niyo po ba ang yellow light? Ang ibig sabihin niyan, make it fast, the red is coming. Mahirap na po akong tumigil sa posisyon ko kasi baka ako makaabala ng driver na ang isip, didiretso ko. Oo. Correct. That is correct, no, sir. Opo, tama po yan. Actually, ang beating the red light na violation, kung tutuusin, the only time you can be issued a beating the red light traffic sign is, for example, malayo pa ang distansya.
then the traffic light turns yellow, and you are given an ample enough time to stop or to brake at hindi kayo pumreno at dumiretso kayo. Pero that's the only time that you will be issued a ticket of beating the red light. Pero ngayon, in your situation, malapit na kayo, yellow pa lang, kaka-yellow pa lang, nag-cross po kayo ng intersection, those are the scenarios na hindi dapat at once tinitikitan o ini-issue ng violation. Bakit? Tama kayo. Paano pag bigla kayo hinto kayo sa gitna at bigla kayo nabangga? So that's one scenario na iniiwasan natin, which is the accident. So yung pagkocross po ng intersection ng during yellow, it's a case-to-case scenario. Kung kayo po ay nakitang may ample space, ample time to stop, huminto po tayo. Kung talagang alanganin po tayo, makikita naman natin sa likuran natin, may parating at baka kayo po ay maaksidente, tingnan din natin ang situation. Kung kayo yellow pa lang naman po at nandun na kayo sa gitna, you may cross pag nasa gitna po kayo. Pero kung kayo po ay hindi pa nakaka-cross at naka-yellow at you can stop, as much as possible, please stop on the signal light. Alright. Opo. Okay, Yan, ma'am, Eric. thank you so much po, ha. Thank you, Eric. Thank you for Maraming salamat po, calling. sir. And Okay, Sir Mr. Go, siguro yung sinabi ni Eric kanina, yung ano ba yun, sa may Mabini ba? Yes po, ma'am. Oh, yun. Actually, we're very, I'm Baka- glad na bring up po ni Oo, Sir you might Eric wanna consider that din po. Yes po, definitely we will look into it. I-check din po natin kung ano po ba ang nangyari. Well, actually, if we can ask for the caller to get in touch with us para malaman natin kailan, anong oras, so that we can backtrack at maimbestigahan po natin dahil we don't tolerate, especially our chairman headed by Attorney Don Arpes, hindi po niya tinotolerate ang mga pangungutong sa ating mga lansangan. Kung pagbibigyan po natin ng ating pinuhuli, pagbigyan natin ng bukal sa loob ng walang hinihingi or Opo. in this case, monetary. And also, sir, I don't know kung sa MMDA ba yun, yung sinasabi niyang yung pagkanan at pagkaliwa ba or something, baka nahihirapan nga po yung mga private vehicles because of the trucks? Yes, for that situation, agad-agad po, mamaya po magpapapunta po ako ng ating special operations para matingnan po ang situation. And definitely naman po, hindi naman po pwedeng gawing hintuan or parkingan ng mga truck ang ating kalsada. Opo. So, if ever there are any violation, actionan po natin yan agad-agaran po. Marami pong salamat for your time today with us. Babalikan po namin kayo, sir, mga siguro pag mas malapit-lapit na talaga yung ramdam na natin yung Christmas rush or bago natin maramdaman yan para to give us an update. Ano rin po yung efforts ng MMDA para po dito sa darating na Christmas season. Pero dumadami na ba? Mas bumibigat na nga ba ang lagay ng ating mga lansangan, particular sa EDSA? Or wala pa naman po kayo na monitor na ganon? Well, sa ngayon po, kasi because of the influx of, alam naman natin, ang mga estudyante, ang mga eskwelahan, may mga pasok na po yan. So medyo dumami po ang ating mga sasakyan sa ating mga kalsada. But as of the moment naman, ang enforcement team natin, ang enforcement unit po natin, still we are being able to manage the traffic situation. Marami pong salamat again, Sir Gabriel Go mula sa MMDA. Magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am, and as always, it's an honor to bring public service to our co-motorists. Maraming salamat po. Mga kapatid, baka may gusto po kayong idulog pagdating naman po sa aksidente. Makakasama po natin ang ating guest lawyer. Baka po kayo binangga, nakabangga, at hindi nyo na naramdaman itong nakabangga sa inyo. Ay maari po kayong dumulog sa atin. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 or 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita at kasama po inyong lingkod Cheryl Cosim at ang ating question of the day. Anong dapat gawin kapag nasangkot sa banggaan?
Ayan, magtungo na po tayo sa usapang legal. Ano nga ba ang sinasabi ng batas kapag ikaw ay nakabangga o nabangga? Live via StreamYard, kasama natin Attorney Jennifer Arlene Reyes. Isa po siyang law professor sa ilang universidad sa Metro Manila at isang constitutional law book author. Attorney Reyes, thank you for joining us. Hi, good afternoon, Ma'am Cheryl. Naku, ang dami. Saan ka bang mga university nagtuturo, Prof? Attorney. Yes, tayo po ay nagtuturo sa FEU Institute of Law, MLQU School of Law, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila College of Law, and sa UE Manila College of Law po, Ma'am Cheryl. Abay, salamat po sa inyong oras. Kahit napakasiksik ng inyong schedule ay naisingit nyo po kami. Okay, pag-usapan po natin ito kadalasan, bangga, nakabangga o nabangga. Ano po ba ang dapat unang gawin kapag ikaw yung nakabangga o nabangga ka? Ayan, magandang tanong, no, Ma'am Cheryl. Kapag po tayo ay nabangga, mga kababayan, or nakabangga, well, ang una po nating gawin, if minor po yung collision o if minor yung aksidente, kung kaya po nating i-move sa gilid ng kalsada ang ating mga sasakyan, gawin po natin para hindi tayo makaabala sa trapiko. Pangalawa, of course, check yourselves. Kung may injuries ba kayo, may mga nararamdaman ba kayo sa katawan or whatnot. And then, the important things to do ay makipag-usap kayo doon sa kabilang partido, kung doon sa nabangga nyo or doon sa nakabangga sa inyo. At tandaan nyo po, mahalaga pong kunin nyo ang mga detalye na ito, ang mga impormasyon na ito, gaya ng kanilang mga pangalan, complete na address, more importantly, ang kanilang insurance policies, ang kanilang telephone numbers, at dahil nga po, we live in a digital age na ngayon, Ma'am Cheryl, no? Mag-take po kayo ng mga photos or videos para ma-prove yung aksidente. At syempre po, tumawag kayo sa nearest police station para ma-assist kayo or sa nearest MMDA office. Ayan. So, kadalasan po kasi, pag nagkakabangga, abay, walang gustong gumalaw. Maghihintay at maghihintay po sila ng enforcer. Sabi nyo po, kagad, tumabi. Parang kasi yung iba, sandali, hintayin natin para alam natin, masabi nila kung sino ba ang nakabangga at sino ang bumangga. Well, yes, that's a good point, no, Ma'am Cheryl. Kaya po nabanggit ko rin kanina na mahalaga, for sure, lahat ng mga kababayan natin meron ng mga camera sa kanilang phones, right? Apo. And kapag-video na. So before you move your vehicles to the side of the road, kung wala talagang gustong mag-give way, pupkuran nyo muna and mag-take kayo ng videos. Then if nakakaabala na sa trapiko, maging sensitive din tayo, di ba? Kailangan itabi. Pero kung hindi talaga, like if it's a major accident, of course, wala tayong magagawa, kundi hintayin ang mga law enforcers or yung mga MMDA officers or any government authority na sasaklolo as soon as possible. Sabi nyo nga po, kunin yung napaka mga importanteng detalye. Pwede pong magkuha ng kayo ng picture ng mga driver's license po ninyong pareho. Ayun, at least yun, nakakasiguro na po tayo. Ako siguro kukunan ko rin yung taong bumangga sa akin. Kasi minsan di na nagpapakita di ba? Ayan. Opo. Oo. Ayan. Kung gusto niya akong kunan din ng picture, di kuhanan kami ng picture. Just in case, sometimes they give a different number or they don't, a wrong number. So para lang din po alam. Ano rin po ang sinasabi ng batas kapag ikaw ay nak-aksidente? Anong karapatan mo at pwedeng singilin? Pag ikaw po yung nabangga, whether kotse nabangga at nagtamo ka ng injury, kunwari tumama ka kung saan, or tumatawid ka, ay nasagi ka or nasagasaan ka. Magkaiba po ba yon kung ikaw yung nabangga or hindi ka nakasakay sa sasakyan at nabangga ka? Yes, magkaiba po ang mga legal consequences, no? For example, ikaw po ay
nabangga, right? Nabangga ka ng isang sasakyan, na aksidente ka ng isang sasakyan. Mahalagang tip po ay magpunta po kayo sa police station, file a police report. Why is this important? Kasi po kapag kayo ay may police report, ito ay nagsuserve as an official record kung ano ang nangyari doon sa aksidente at magagamit nyo po itong ebidensya kapag nag-file na kayo ng mga legal actions against doon sa nakabangga sa inyo or naka-aksidente. So speaking of legal actions na pwede nyo pong i-file, Ma'am Cheryl, first, pwede po kayong mag-file ng isang civil case against doon sa tao na nakabangga sa inyo. For example, nabangga niya po ang inyong sasakyan or kayo po mismo, under Article 2176 ng ating new Civil Code, siya po ay pwedeng maging liable for damages. Maaari niya po kayong bayaran ng damages dahil sabi po ng batas, ang isang tao dahil sa kanyang ginawa or hindi ginawa, kung ito ay nagdulot ng damage sa ibang tao at may fault or negligence, obligado siya sa ilalim ng batas na magbayad doon sa biktima. Naman po, aside from a civil case, Ma'am Cheryl, meron naman din po tayong tinatawag na criminal case, of course. Under the revised penal code po, Article 365, kung ikaw po ay nabangga or maraming kaso po, di ba, Ma'am Cheryl, may namamatay dahil sa mga aksidente na ito. May nagkakaroon ng mga multiple physical injuries dahil dito. Under Article 365 of the revised penal code, ang may sala po or ang nakabangga ay maaaring makulong sa ilalim ng ating batas dahil sa ginawa niya under the revised, which is a violation of the revised penal code. Reckless imprudence, Article 365. Paano po kung ayaw magbayad or hirap na hirap ka kahit pinangakuan ka na will take care of your bills, medical bills, ano? Minsan naman ganun na lang makikiusap sila na kami na lang po, tutulong na lang po kami, pero wag na po kayo magsampa ng kaso. Tapos bigla na lang wala, pahirapan. Yun po ang kagandahan sa ating batas, Ma'am Cheryl, no? Kahit nakipagkasundo in the beginning na or pumayag yung biktima na, o sige, sasagutin na lamang itong mga hospital bills or repair ng sasakyan, if hindi tumupad sa usapan ang offender, of course, ang biktima ay may karapatan pa rin sa ilalim ng batas na mag-file ng civil cases at criminal cases to assert his or her rights at magkaroon ng justice dahil nangyari sa kanya. Paano kung iba po yung driver sa nakarehistrong pangalan sa sasakyan? Sino po ang liable dito? Ayan, another very good question, no? Paano kung iba yung nakarehistro kaysa dun sa driver na nakabangga? Sa ilalim po ng ating batas, we have this registered owner rule. Ibig pong sabihin nun, kahit hindi yung mismong registered owner ang nagmamaneho at yung kanyang vehicle ay nakabangga or nakadamage sa ibang tao, under the law, siya ang liable for the civil action or for the damages. Siya ang may obligasyon na magbayad doon sa na-aksidente. Ang purpose po kasi ng batas dito ay para protektahan talaga yung mga biktima ng mga road rage or mga aksidente para may specific na individual talaga na mahahanap yung biktima. Kasi di ba po minsan, yung driver nagtatago na, hindi na makita. So ayon sa batas, kahit hindi ang registered owner ang nag-drive, kung nakarehistro sa iyo ang vehicle, ikaw ang may liability para magbayad or mag-compensate for damages doon sa biktima. Okay. Ito po, at kapos na po tayo sa oras, pero may mga, ito po, basahin ko lamang po, attorney, yung sa mga netizens po natin. Si Albert De Los Santos, bakit po kaya nakakasuhan ng isang motorista kahit hindi niya kasalanan kapag nasawi ang biktima na may kasalanan?
bakit napaparusahan? Oo, kasi kagaya niyan, kunwari po, like sa EDSA, bawal ka tumawid sa gitna ng EDSA. Bigla na lang tatakbo, diba? Tapos nagkataon nabangga mo. It's always kung sino yung nakabangga ang may kasalanan. Mhm. Well, it's a case-to-case basis po, no? Kaya I would like to emphasize yung importance nowadays ng modern technology like dashcams, 'di ba? Yung mga CCTV ng mga local government units and ng MMDA. Kasi sa korte po kasi ebidensya pa rin eh. Palakasan ng ebidensya or paramihan ng ebidensya, kumbaga yung may probative weight ng ebidensya. Kung mapapatunayan mo na wala ka talagang ginawa, of course, the court will decide in your favor. Kaya yun ang kahalagahan na dapat equipped ka na dahil alam mo nga, well, we're in the Philippines, let's accept it. Maraming pasaway na motorista, di ba? Tayo, as responsible citizens, gumawa na tayo ng positive act na mag-dashcam ka na sa sasakyan mo or make sure mo na available yung mga CCTV sa lugar ninyo. And of course, witnesses. The affidavits of witnesses are very important in proving that you are innocent. Okay, dito pa po tayo. Sabi ni... Asa na ba tayo? Okay. Ang daming tanong. Ayan, ilang komento, basahin ko na rin po. Si Lorna Villapando, paano naman ma'am ang proteksyon ng driver sa mga kamoting rider? Ikaw na nasa tamang lane ka naman, tapos ikaw pa ang magpapagamot. Ayun, opo. Kapag si driver kasi, may mga instances po kasi, no, minsan, yung driver natin, empleyado lamang, di ba? Nung registered owner, right? Opo. So, yung diniscuss namin ni Ms. Cheryl kanina, kung kanino po nakarehistro yung sasakyan, siya po ang liable sa civil or sa damages na obligado under the law na ibigay doon sa biktima. Ngayon, with respect to the drivers you are stating na walang kasalanan pero yung mga nakapaligid sa kanyang sasakyan, yung may kasalanan, yun na nga po kailangan kung ano po yan sa korte, kung mag-reach yan sa korte, kailangan ay may ebidensya tayo na hindi talaga tayo ang gumawa ng masama or lumabag sa traffic rules and regulations. Oo. Ayan, tama si Rosera Aguilar. Sabi niya, importante na may dashcam na talaga ngayon ng sasakyan at camera sa mga nakamotor para kung may nainkwentro ka na kamoting driver or rider, legit na may ebidensya ka na kung sino ang may kasalanan. Napakahalaga na laging magbaon ng pasensya. Ayan, pasensya ang kailangan po natin talaga, no, mga kapatid. At oras natin, ayan, 2 minutes to go. Si Joel Bustamante, dapat ang mga reckless at singit motorcycles and tricycles doble at malaking multa o parusa. Oo nga naman. Ang ating winner, may winner pala tayo ng 500 pesos today. At ang ating lucky winner, ang sabi niya ay kung ako ang nasa aksidente, mananatili akong kalmado at tatawag ng pulis. Titignan ko kung may nasaktan at hihingi ng tulong medikal kung kailangan. Kukuha ako ng impormasyon ng mga taong sangkot at ng mga nakasaksi. Hindi ko gagalawin ang sasakyan ko maliban kung nasa panganib ang posisyon nito. Mag-iingat ako sa paligid at i-report ang anumang pinsala sa sasakyan ko at sa ibang sasakyan. Congratulations sa iyo, Annalyn Enriquez. Ikaw ang ating lucky winner today ng 500 pesos. Aba, congratulations. Alam niyo po, bitin ang ating usapan, pero I'm sure ito pa lang ang unang beses na makakasama po natin si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Attorney, siguro panghuli ay ano po ang maipapayo natin or paalala ulit sa ating mga drivers, riders, mga motorista po?
sasakyan. Ako, sa atin po mga drivers, motorista, sa ating mga kababayan, unang-una po, wag po nating pairalin ang init ng ulo natin, right? And tayo po sana ay maging mga disiplinado na at sumunod po tayo sa batas. Dahil kapag sumusunod po tayo sa batas, maiiwasan po natin ang mga aksidente at mga perwisyo na dulot ng hindi pagsunod. Kaya ayan, ingat po tayong lahat. Ayan, Attorney, sa uulitin po, huwag ka magsasawa sa amin. Yes po, Ma'am Jenny. Thank you. Ayan po si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang law professor sa ilang universidad at isa rin pong constitutional law book author. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito po ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, physical man o spiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.